At nakita nila doon ang napakaraming mga nilalang na ang papangit daw ng mga itsura. Sabay daw nitong nilantakan ang taong sa pagkakaalam nila ay kasabay ni Landing na huli. Habang ginagawa iyon ng mga nilalang, palingon-lingon pa raw ang mga ito habang tuloy sa pagkain. Nang may taong kumatok sa pinto at pagpasok nun, kilala nila ang taong nakita nila. Yun nga ang kaibigan ni Nuli na si Lauro. Halos nagmamakawa sila ditong humingi ng tulong upang sila'y pakawalan sa pagkagapos. Ngunit nang marinig nito ang kanilang hinaing, tumawa pa nga ito at binigyan pa sila ng tag-iisang sipa. Sa ilang minuto nilang pag-usap, doon narinig ng grupo nila Nuli ang sinapit ng dalawa niyang tauhan. Ngunit kahit nagtamo sila ng matinding pinsala sa katawan, nagpapasalamat pa rin sila sa may likha dahil nagawa pa nilang makalabas sa baryong yon sa tiyak na kamatayan. Habang binagtas nila ang daan papawi, binigyan naman ni Manong Duming ng unang gamutan si Nardo. Gawa ng hindi pa rin ito nagigising sa pagkawala ng malay nito. Ang laki kasi ng sugat nito sa ulo dahil sa pagkatilapon nito sa puno ng kahoy at nabangga. Sa tingin niyo, Manong, hindi na mabubuhay si Lauro? Wika naman ni Danilo sa ermitanyo. Hindi na. Dahil nag-iwan ako ng nakakatakot na sumpa sa kung sino man ang tumulong doon. Sagot naman ng ermitanyo. Nang makarating na silang anim sa kubong kanilang tinatambayan, nakita naman nilang naroon ang lahat ng mga kasama ni Danilo. Pati na ang isa niyang tauhan na si Marco. Dali-dali nilang inilapag sa sahig ang walang malay na si Nardo at dali-daling inutusan ni Mang Carpio ang mga bata niya upang kumuha ng mga maligamgam na tubig at mga halamang gamot na nakatanim sa likod ng kubo. Nang tapos na nilang lapatan ito ng gamot, pinili na muna nilang mag-inuman ng tuba habang inaantay nilang magising si Nardo. Hindi naman tumutol dito si Nuli dahil marami siyang iniisip ng mga oras na yon. Halos nasa 3:00 na yon ng madaling araw. Ang isa niyang tauhan noon, pinili na muna nilang pinagpapahinga gawa ng ang taas ng lagnat nito sa katawan. Dahil yun sa mga nakakagimbal na pangyayari. Ngunit kahit nilagnat ito, nagawa pa rin itong makipag-usap sa kanila, lalong-lalo na sa kanilang grupo. Marami kasi itong dapat malaman kay Manong Duming at Mang Carpio pagdating sa mga orasyon, mutya, talandro, konsagra na mga ginagamit ng mga lalakas na antingero. Tila ba dahil sa nangyari sa kanila, nais din tong maging isang antingero. Sa pagtagay ng ermitanyo sa tuba, ay ang pakikinig naman ng buo nilang kasama sa ikwikwento nito. Sa'yo, Nardo. Para naman mawala yung nararamdaman sa katawan mo. Abot ni Manong Duming sa tuba. Salamat, Manong. Hanggang ngayon kasi, parang nakikita ko pa rin sa paligid ang pagmumukha ng mga demonyong yon. Sagot naman ni Nardo.
Maganda yan, Doy. Para naman kahit papaano, mawala yung takot mo sa katawan. Wika naman ni Nuli. Ngumiti lang naman si Nardo nang marinig nito ang sinabi ng amo niya. Ang sunod naman ng tagay ay kay Nuli at kay Danilo. Sa paglipas ng oras, nakarinig sila ng isang pagpagaspas ng ibon na galing sa dalupahaw ng ermitanyo sa labas ng kubong kanilang kinalalagyan. Dahil dito, nanlaki naman ang mga mata ni Nardo habang gulat na nagwiwika ng, "Ano yun, Manong? May aswang ba dito?" Nang marinig ito ng ermitanyo, tumawa lang naman yon. Huwag kang matakot, Nardo. Alaga ko yon. Masanay ka na. Isa siyang dambuhalang ibong kasangga ko sa lahat ng mga oras na kagipitan. Nang marinig ito ni Nardo, kahit papano, napapalagay na din ang kalooban nito. Ang mga bata-bata naman ni Mang Carpio, baliwala lang naman nila yon dahil pamilyar na sa kanila ito. Sa paglipas ng oras ng kanilang pag-inuman, doon na natalakay ng ermitanyo kila Nuli ang iba niyang nakaraan doon sa kanyang kabataan. Nang nag-aaral pa lamang siya sa ilalim ng isang ermitanyong kanyang nilapitan noon. Alam mo, Noli, Danilo, Ambong, noong kabataan namin ng lolo mo, kapag sa oras ng pagtuturo si Maestro Inko, ay ang disiplinado kami noon. Kaya lang, dahil sa istrikto noon, hindi nakayanan ng lolo mo. Kaya't hindi na ito sumasama sa akin kapag alam nitong magsasanay muli ako sa kamay niya. Ayaw kasi ng maestro ko. Ayaw kasi ng maestro kong yon na umaangal kami at napagalitan dahil sa pagkakamali. Dagdag pa ng ermitanyo, nakapagtapos na sila sa pagsasanay, ay kakain lamang sila ng tig-isang kamuti upang mas tumatak sa kanilang mga isipan ang mga itinuro nito. Naniniwala kasi ang ermitanyong yon na kapag sobrang gutom kang tinuturuan at sobrang busog naman, ay hindi gaanong matatak sa iyong utak ang mga katagang nabanggit nito. Ang hindi pa noon makalimutan ni Manong Duming ay ang ginawa nilang tatlo ng araw ng Biyernes Santo. Sa umaga, aakyat sila ng bundok upang mangalap ng mga sangkap sa panggagamot. At sa gabi naman, mangunguha ng mutya. At sa hating gabi, kinakailangan nilang makipaglaban sa isang gabunan. At kapag magawa nila ang mga bagay na yon, papapasukin sila sa isang kuwebang mahalintulad muna sa isang kawalan. Sinasanay kasi sila sa dilim at papatalasin ang kanilang mga pandinig sa loob nito. Sa paglipas daw ng ilang taon kay Manong Duming bilang isang ermitanyo, marami na siyang nakakalabang mga malalakas na mambabarang na may dugo ng gabunang aswang. At sa dami ng kanyang nakalaban, marami na siyang nagapi. Ngunit kasabay ng kanyang pag-usbong ay ang pagpanaw naman ng kanyang maestro dahil sa pagtraidor sa isa nitong kaibigan na isang inkantong hari. Kaya't sa paglilibot niya sa bundok para manggamot kapag may pasyente siyang naengkanto o nabati, walang awa niya itong pinagpapatay. Sa pagtagal niyang pabalik-balik sa baryo nila Nuli,
Wala pa siyang nakikitang karapat-dapat na tumalo sa kanya, mapa-espiritual man o pisikal ang lakas. Hanggang sa nadapo siya noon sa baryo Uringaw nang makatagpo niya ang isang binatang napakabihasa sa ganong larangan. At yun ay ang nagngangalang Sanoy. Matapos makapagkwento ni Manong Duming, manghang-mangha naman ang lahat ng nakikinig dito. Halos hindi noon makasagot sila Danilo at Noli dahil wala naman talaga silang kaide-ideya sa isasagot dito. Ilang oras pa ang makalipas, napansinan nilang bahagya ng lumiwanag ang kalangitan. Indikasyong malapit na ang sasapit ng bukang liwayway. Magamat puyat ang iilan sa kanila, pinili pa rin ang ibang makipagsabayan sa inuman. Masayang-masaya naman sila ng mga oras na yon, kahit may mga pagsubok silang dinadaanan. Yung kunti nilang tuba, inabutan na ng umaga dahil sa marami pa ang kwento nila kaysa tagayan. Kanuli, Manong Duming, babalik na muna ako sa baraks ha, dahil may gagawin pa ako sa Manukan. Paalam ni Ambong sa kanila. Hindi naman yun pinigilan ni Noli dahil halata namang malakas na ang pangangatawan nito. Maya-maya pa, nagising na rin ang isa niyang tauhan na si Nardo. Hindi niya ito iniiwan sa higaan hanggat hindi nagigising. Gawa ng sagutin niya kung may mangyayari ditong masama. Nang magising na si Nardo, bahagya naman yung gumalaw habang inilibot sa taas ng bubong ang mga paningin nito. Nang nasipat sila nito, tanging pagtulo lang naman ng mga luha nito sa mga mata niya. Huwag mong piliting gumalaw, iho. Baka mabibinat ka pa. Wika naman ni Manong Duming habang tuloy pa rin sa paglapat ng mga gamot dito. Makalipas ang ilang minuto, nakatulog muli si Nardo. Hay nako, kawawang bata. Kaarawan pa naman niya kahapon tapos ganito ang sinapit. Huwag kang mag-alala, iho. Wala na yung mga nilalang nananakit sa'yo. Magpahinga ka muna. Wika muli ng ermitanyo. Manong, hindi ka pa ba magpapahinga? Wala tayong tulog magdamag. Wika naman ni Noli rito. Mamaya na ako, iho. Matulog na kayo. May dapat pa akong gagawin sa mga halamang tanim ko sa likod. Sige na, bababa na muna ako. Wikang muli nito. Pagbaba nito ay ang pagsindi naman ng tabako nitong bitbit. Makalipas ang maghapon, doon na tuluyang nakabawi ang katawan ni Nardo. Kahit ramdam nito ang trauma at takot, ngunit nang marinig nito, pinaslang na nila Noli ang nanakit sa kanila. Medyo napapanatag na ang loob nito. Pasensya ka na, Nardo, dahil hindi namin kayo kaagad natulungan. Alam ko na ang buong pangyayari. Kaya sa susunod, huwag kayong lalabas kapag dumidilim na ang buong paligid. Alam niyo naman, maraming mga nilalang na masasama dito sa ating lugar. Wika naman ni Noli. Sinabihan naman niya ito. Kapag okay na yung pakiramdam niya, uwi na muna siya sa kanilang bahay at huwag siyang mag-alala
dahil bayad ang araw niya. Ngunit sinabi nitong uuwi lang siya at babalik din kaagad. Napapamahal na kasi ang tauhan niyang yon sa kanyang gawain at sa banding nila tuwing gabi-gabi. Makalipas ang mga araw, halos naging masaya naman ang buo nilang grupo dahil wala na silang inaalalang panganib. Paminsan-minsan, lumalaban pa rin sila nuli ng tigbakay sa baryo-baryo kapag sila'y naimbitahan. Hanggang sa sumapit na naman ang fiesta sa lugar nila nuli, kung saan magkakaroon na naman ng malaking pasabong sa kanilang baryo. Subalit hindi yon ang ikinagalak nila nuli at itong si Danilo, kundi ang subukan ng gamit ng mga antingero, mga mutya, anting-anting, mga karga, at mga ano-ano pa. Subalit, habang papalapit ang araw na yon, palagi siyang tumatambay sa taas ng bundok habang pinagmasdan palagi ang nawasak na bahagi ng manukan niyang nawala, kung saan kasabay doong nawala ang mga bago niyang palahi na bigay pa ng kaibigan niyang si Omar. Halos kasi kalahati ang nawasak dahil lamang sa maling kaibigan niyang pinapapasok niya sa kanyang manukan. Ngunit nabawi lang ang kanyang kalungkutan at pag-alalang yon nang inakbayan siya nila Guyo at Danilo habang nagwiwika sa kanyang likuran ng, "Okay lang yan par, makakabawi rin tayo. Siguro naman maintindihan ni Omar kung bakit nawala ang mga linyadang nahawakan mo na." "O par Danilo, maraming salamat sa inyo. Dahil kahit papano, pinapalakas nyo ang kalooban ko. Pangako mga kaibigan, babawi tayo." Sagot naman ni Noli. "Yan ang gusto namin. Magpakatatag ka lang. Hayaan mo, balang araw, kung may nawala man sa'yo, may darating din na bago." Wika ni Danilo. Dahil kinabukasan ang fiesta sa lugar ni Noli, maigi na silang naghahanda sa mga gagawin nila kinabukasan ng fiesta. Sa pagsapit ng gabing yun, pinipili pa nilang magtipon-tipon lahat ng mga kasama niya at nag-iinuman ng tuba habang masayang-masayang nagpupukwentuhan. Sasalubungin kasi nila ang araw ng fiesta kinabukasan ng araw yon. Pagsapit ng madaling araw, abala na sila sa paggawa ng mga ihanda nilang mga putahe para sa mga bisitang darating kinabukasan. Naroroon din sila Guyo at Leroy at tumutulong din sa kanila. At habang ginagawa nila ang mga bagay na yon, panay naman ang usapan nila patungkol sa mga antingerong dadayo para subukan ng karga. Karaniwan na yung tradisyon sa kanilang lugar. Ngunit ang magaganap doon, may iilan lamang na mababa lang na uri ng karga sa katawan na ipapamalas doon. Pero may pagkakataon din na tanging malalakas na antas lamang ang naroroon. "O nga pala par, tanong ko sa'yo, may ilalaban ka bang mga tandang mamaya? Parang tahimik ka lang yata ngayon ah." Tanong sa kanya ni Kuyo. Nang marinig niya ito, ngumiti lang naman siya habang nagwiwika ng, "Oo naman, lugar natin to. Hindi yan mawawala sa atin.
Bilang mga sabungero ba naman eh. Nang marinig yun ng kanilang grupo, halos nasabik lang naman yon. Dahil muli na naman nilang makita na lumabang muli si Noli sa ruweda. Pagsapit ng 10:00 ng umaga, naroon na sila Noli sa sabungan. Ngunit mas nauna na doon sila Manong Duming at Mang Carpio. At habang naglalakad sila papasok sa sabungan, palingalinga naman sila gawa ng hindi nila nakita doon ang 2 ermitanyo. Dahil sa sobrang dami pa naman ng mga taong dumalo. Hanggang sa napag-isip-isip ni Noli, napuntahan ang kabilang dako ng lugar kung saan naroroon ang mga antingirong dayo. Kaya't iniwan na muna nila ang mga panlabang manok sa lugar kung saan ang mga kapatid ni Noli. At habang papalapit sila sa lugar, ramdam na nila noon ang sari-saring enerhiyang kumakawala sa kumpulan ng mga antingero. At paglapit nila sa lugar, sa bungad pa lang nito, naroon pala ang 2 ermitanyo habang nag-iinuma ng tuba. Kasama ang mga matatandang hindi nila kilala. Magamat ordinaryo lang kung titingnan ang mga kasama nito, ramdam pa rin nila ang mga tinatago nitong lakas sa katawan na kinukubli lamang sa kanilang mga sarili. Para kila Noli, normal lang ang mga kasuotan ng matatandang yon. Yung mga panlalaking saya na kulay itim na parang suot ng mga pandigma. Yung iba, may suot na sombrerong gawa sa kawayan at yung iba, gawa sa buli at anahaw. Kapag tingnan mo ang mga pormahan ng mga antingerong yon, masasabi mo, creepy yung dating. Karamihan din sa mga ito, mahilig sa tustos na tabako. Yung panay higop ka lang, tapos may pakurba. Manong, dito lang pala kayo ah. Oo nga pala, sumali na ba kayo sa tagisan? Wika ni Noli sa ermitanyo. Kaya naman tinititigan siya ng mga matatanda na naging kausap nito. Oh, mabuti naman. Dumating na kayo. Hindi pa. Dahil kulang tong tubang iniinom namin. Alam mo naman, kapag magkasama na kami ni Carpio, hindi mawawala ang ganyang inumin. Wika ng ermitanyo. Sino siya, Duming? Tanong ng isang matanda dito. Siya ba? Siya ang disipulo ko. At itong isa naman, disipulo ni Carpio. Si Danilo. Sagot naman ni Manong Duming. Ngumiti lang naman sila Noli at Danilo habang nakatingin dito. Upang may mainom na tuba ang kanilang grupo, pinili nila Nuling kumuha sa mga nagtitinda doon sa sabungan ng iinumin nilang tuba. Makalipas ang 1 oras, halos bangog na bangog noon sila Noli at Danilo sa iniinom nilang tuba. Gawa ng kakaiba kung tumagay ang mga kasama ng maestro niya. Talagang punuan ng baso tapos ang bibilis pa ng uminom. At doon napagtando nila Noli na baka ganun lang talaga ang mga taong may malalakas na mga kapangyarihan sa katawan. Hanggang sa nagsilapitan na ang lahat ng mga kasama nila sa mga antingerong nagsusubukan ng kanilang mga karga. Sila Noli noon at ang 2 ermitanyo
naroroon pa sa kanilang iniinuman. Magamat maigi nang nanonood sila Noli sa subukan, ang dalawang ermitanyo naman nanatiling nagmamasid lamang na parabang baliwala lang sa kanila ang mga bagay na yon. Kayong dalawa, baka gusto nyo ding sumali. Mamaya na kami. Dahil batid kong marami pang darating na higit pang mas malakas dyan. Mamaya, may ipapakita ako sa inyo. Minsan ko lang itong ginagawa. Kaya, pagmasdan nyo ng maigi mamaya. Wika naman ni Manong Duming. Habang nagsasalita noon ang ermitanyo, kitang-kita nila ang pagiging seryoso nito. Alam nilang hindi yun nagbibiro ng mga oras na yon, at meron itong gagawin na ikakabigla ng mga kasama nila Noli at Danilo. Naroon din sila Guyo at Leroy habang nanonood ito. Dahil sa kanilang mga naririnig, tahimik naman silang nakikinig rito. Nang tinawag na ang ibang mga antingerong sasali sa subukan, lumakad na ang ermitanyo papunta sa mga antingero. Kaya't upang makita nila ang gagawin nito, pumwesto sila sa isang lugar kung saan kita mula doon ang subukan na yon. Halos lahat ng mga antingerong nandun ay nakitaan talaga nila sa mga katawan nito ang napakaraming nakasabit na mga agimat, mutya, talandro at mga ano-ano pa na magagamit sa subukan na yon. Habang si Manong Duming at Mang Carpio, wala kang makikitang abubot sa mga katawan nito. Ang dala lamang nito ay ang kanyang bastong trabungko na kinukubli lamang sa isang wangis ng ugat ng kahoy. Walang sino mang makakita sa tunay nitong anyo, gawa ng nababalot ito ng matinding sabulag. Ang subukan na kanilang nakita noon sa kalahok ng mga antingero ay ang saksakin ka ng ibang antingero sa dibdib gamit ang mga matatalas na talibong na puno ng mga sumpa. 5 talibong ang nakalatag sa mesa, at kapag magawa mong makalagpas dito, kailangan mong magpasaksak muli gamit naman ang nagbabagang matalim na mga punyal. Ang makakalagpas dito ay ang siyang tatanghaling kampyo na yon. At bago yun simulan, halos lahat ng mga sumali sa subukan, katakot-takot na dasal ang pagdadaanan mo bago ka sumali dito. At kapag ramdam mong hindi kumapit sa iyong katawan ang mga dasal, huwag mo nang tangkain pang sumali doon. Dahil buhay mo ang mawawala kapag nagpadalos-dalos ka rito. Subalit, si Manong Duming at Mang Carpio noon, nagmamasid lamang sa kanilang mga kalahok na parabang hindi sila dito kasali. Nang magsimula na ang subukan, meron ang nauna upang simula na ang subukan na yon. Ang unang sumalang sa tagisan ay ang isang lalaking puno ng tato sa katawan at may mga nakasabit na mga gamit sa liig nito. Pagsaksak pa ng isang antingero sa katawan nito nang paulit-ulit, hindi naman yun nasugatan. Ngunit kitang-kita nila napapasandal sa mga kasama niya dahil sa nawalan ito ng lakas sa katawan. Kaya't ang ginawa sa namumuno, pinaalis na yon gawa ng hindi nito kakayanin ang pangalawang talibong. Ang sumunod naman na sumali dito ay ang binatang may tali na pulang tila
sa kanyang noo. Gulat na gulat noon sila Danilo at itong si Noli dahil hindi nila inaakalang may binatilyong antingero ang sumabak sa subukan na yon. Dito sila namangha, gawa ng hindi lang saksak sa katawan ang ginawa dito ng lalaki. Hiniwa-hiwa nito ang tiyan ng binatilyo at paulit-ulit na sinaksak ang buong katawan nito. Ngunit tumalbog lamang ang patalim nito sa kanyang katawan. Hanggang sa kumuha ng bulo yung lalaki at paulit-ulit na hinataw ang likod nito sa napakatalas na bulo. Hindi nila masasabing baka purol ang gamit na yon dahil bago nila isinagawa ang subukan. Sinubukan na muna yon sa balat ng abaka at hiniwa doon. Alam nyo naman yung abaka, di ba? Kapag mapurol na gamit ang ipinahiwa mo dyan, dudulas lamang dito ang gamit mo. Ngunit sa binatilyong yon, animoy gulong ng bulldozer ang katawan nito dahil sa tigas. Dahil tumalbog lamang ang mga patalim na inihataw dito. Ngunit nagawa ngang makalagpas ng binatilyong yon sa 5 talibong. Subalit sa 5 nagpabagang itak. Unang subok pa lang dito, halos masunog yung balat nito. Dahil sa nagniningas yun sa pula. Kaya ang ginawa ng namumuno, pinapalabas na yon. At dali-dali naman yung inagapan sa mga kasama nito upang yo'y tulungan. Ang ibang mga antingero namang sa hampasan lang ng buti sumabak. Halos gulat na gulat sila dahil sa binatang yon. Sa mga ilang antingerong sumubok, nagawa nga nilang hindi matablan sa 5 talibong. Ngunit hindi na nito tinangkang subukan ang nagbabagang talibong. Ang 2 ermitanyo noon, hindi pa gumagawa ng hakbang at nanatiling nakamasid lamang. Sila Noli naman at Danilo, maging ang buo nilang pangkat, naghihintay pa rin sa gagawin ng 2 matanda. Sa lumipas na mga minuto, nagtataka na noon ang kanilang grupo nila Noli nang mapansin nilang tila hindi napansin ng dayong namumuno sa subukan ang 2 ermitanyo. Nang gumalaw na si Manong Duming, doon pa lamang sila nakita ng namumuno. At ang wika nito ay, "Tika, sasali kayo? Pasensya na ho kayo, Manong, dahil mga antingero lamang na may mga karga ang inimbita dito. Baka ano pang mangyari sa inyo? Sagutin pa namin." Wika ng namumuno na para bang iniinsulto sila nito. Sa bagay, wala silang nakikita ditong kakaiba. Sa palagay nyo, lalapit ba kami rito kung hindi kami sasali? Wika ng ermitanyo. Nang marinig ito ng namumuno, kumunot naman ang noo nito habang tumititig sa 2. Rinig na rinig noon nila Noli at Danilo na parang pinipintasan ng mga antingerong yon ang mga maestro nila. Sa mga kaermitanyo, hanggang dito na muna. Bago natin tapusin ang video, sa mga gustong magpa-shoutout at sa lahat ng mga kaibigan nating sabungerong gustong magpa-shoutout, lagay nyo sa comment section yung mga pangalan ng mga farm nyo, pangalan ng mga backyard breeder, at sa lahat ng mga sabungero sa buong mundo. Upang may salaysay natin o baga, alam nyo na. Oo nga pala, salamat kay BG Malik Game Farm dahil
Dahil nakakuha tayo sa kanya ng Dink 5 key sweater, Paris yun ah. Sana sa susunod, mapaparami natin sila. Alam niyo na. Yun lang, hanggang dito na lang. Maraming salamat mga kaermitanyo.